Life After Prison. By Silence You. Kabanata 1281 hanggang 1290. Ano? Napabuntong hininga si Meldrick. Nanatiling nakabuka ang kanyang bibig, mukhang gulat na gulat. Ilang sandali pa ang lumipas bago niya tuluyang natipon ang kanyang mga iniisip. Bulalas niya. Sofia. Niloloko mo ba ako? Sinasabi mo lang bang pinatay ni Severin si Ronnie? Imposible yon. Nagsimulang magtaka si Sofia kung napagkamalan ba niya si Meldrick. Marahil ay hindi sinabi ni Meldrick kay Ronnie na si Severin ang pumatay kay Brandon. Mukhang hindi alam ni Meldrick na sinubukan ni Ronnie na patayin si Severin. Panunuyan niya. Bakit imposible? Sinubukan ni Ronnie na patayin si Severin dahil pinatay ni Severin ang kanyang anak. Si Severin ang nagsabi sa akin. Hindi siya magsisinungaling sa akin tungkol doon. Mas malakas si Severin sa kanya. Sa huli, si Ronnie ang napatay sa halip. Oh, hindi ba halos kasing edad natin si Severin? Paano siya naging mabilis? Si Ronnie ay isang level 7 warrior emperor. Sa sinabi nito, mas mataas ang natamong tagumpay ni Severin kaysa level 7 warrior emperor. Nagulat si Meldrick. Dati, kinumbinsi niya ang kanyang sarili na si Ronnie ay malamang na napatay ng mga kaaway ni Ronnie sa paraan upang patayin si Severin. Kaya naman hindi na bumalik si Ronnie pagkaraan ng napakatagal na panahon. Hindi niya alam na pinatay na ni Severin si Ronnie, at buhay pa si Severin. Sofia, iniisip ko lang na lumabas ka ngayon para hanapin si Severin. Sumakit ang puso ni Meldrick nang malaman niyang umalis si Sofia sa sekta para lang bisitahin si Severin. Naintindihan niya na pinigilan siya ni Sofia na patayin si Severin dahil nagpapasalamat siya na nailigtas kami ni Severin minsan. Gayunpaman, alam niya na ito ay ganap na naiiba. Ang kanyang layunin ay hindi na kasing dalisay. Tumanggaw si Sofia. Oo, dumaan ako sa South Link City pagkatapos makumplito ang isang misyon. Naalala ko na minsan niyang sinabi sa atin na nakatira siya sa South Link City, kaya naisipan kong bisitahin siya at magpahinga para makapagpahinga. Nagkataon na dumaan ka at nagpas siyang magpahinga. Kumunat ang noo ni Meldrick. Halatang hindi siya naniniwala sa sinabi ni Sofia. Bigla ring sumimangot si Sofia. Kung hindi ikaw ang nagsabi kay Ronnie, bakit niya malalaman na si Severin ang pumatay sa anak niya? Mabilis na nakaisip ng dahilan si Meldrick. Walang sikreto na pwedeng itago habang buhay. Baka may narinig siya noong nasa labas siya, o kaya'y ipinagmamalaki niya iyon at ipinakita iyon sa kanyang pamilya o mga kaibigan. Ang pinatay niya ay miyembro ng sekta natin. Siguradong dapat ipakita yon, di ba? Napaisip si Sofia at napagtanto niyang medyo totoo ang sinabi ni Meldrick. Tumanggaw siya at sinabing, siguro. Aalis na ako. Kailangan mong magsanay ng mas mabuti dahil naabutan kita ngayon. Ngumiti si Meldrick. Alam ko, hindi ako maglalakas loob na magsayang ng kahit isang segundo. Nagsasanay ako ng husto para pagbutihin ang sarili ko. Sige. Aalis na ako. Paalam. Ngumiti si Sofia at lumipad. Pagkaalis ni Sofia ay agad na nawala ang ngiti sa mukha ni Meldrick. Sa halip ay mukhang nakakatakot at galit. Lumapit si Draven. Meldrick, ano ang itsura niyan? Matagal nang nasa Stormy Moon sect si Draven. Dahil sa kanyang likas na talento, nagsanay siya upang maging isang level 9 warrior king. Napansin ng isang elder ang talento ni Draven at naisip ang i-recruit siya bilang kanyang panloob na alagad. Noong una, iyon ang gustong sabihin ni Draven kay Meldrick dahil pumunta ang matanda para ipaalam sa pinuno ng sekta. Pagkatapos, napagtanto niyang hindi maganda ang mood ni Meldrick. Napatingin si Meldrick kay Draven at napabulalas. Kalokohan. Ngayon ko lang nalaman na napakalakas ni Severin. Hindi makakayang isipin na mapapatay natin siya. Nagulat si Draven. Hindi pwede. Paano siya magiging napakalakas? Hindi ba siya level 4 o 5 warrior emperor lang? Sumagot ni Meldrick. Pinatay niya si Ronnie. Ibig sabihin, level 7 siya o kahit level 8 warrior emperor. Napabuntong hininga si Draven sa gulat. Ano? Sinasabi mo bang siya ang pumatay kay Ronnie, kaya hindi pa bumabalik si Ronnie? Tumanggaw si Meldrick. Oo, bumalik si Sofia sa sekta.
Bumisita daw siya kay Severin dahil napadaan siya sa South Link City. Tapos, sinabi sa kanya ni Severin na sinubukan siyang patayin ni Ronnie, pero pinatay niya si Ronnie. Arg, hindi ko masabi na malakas siya. Jeez, ang kanyang natamong tagumpay ay halos kapareho ng ilang mga elder. Umupo si Draven sa isang rock stool at nakaramdam ng kaawa-awa. Mukhang hindi tayo makakapaghiganti. Bigla siyang may naisip. Hoy, si Ronnie ang guardian ng sekta. Paano kung sabihin natin sa pinuno ng sekta na si Severin ang pumatay kay Ronnie? Sa tingin mo ba papatayin ng pinuno ng sekta si Severin? Iyon ay magpapadali sa lahat. Wala tayong dapat gawin sa ating sarili, ngunit maaari nating patayin si Severin. Napangiti ng mapait si Meldrick at umiling. Hindi iyon gagana. Si Sofia ang paboritong anak ng sect leader. Sa tingin mo ba papatayin ng sect leader si Severin kapag si Severin ang nagligtas sa pinakapaboritong anak niya? Malamang sasabihin lang niya na personal alitan iyon, o kaya naman ay maling lalaki ang pinili ni Ronnie para hamanin. Kilala ko ang sect leader na sapat na para hulaan kung ano ang sasabihin niya. Sa palagay ko ay hindi iyon gagana. Maaari lamang tayong umasa sa ating sarili. Magsanay ng mas mabuti at tingnan kung may pagkakataon sa hinaharap. Napabuntong hininga si Draven. Kailangan niyang tanggapin na maliit ang pagkakataong makapaghiganti. Maaari nating tingnan iyon sa hinaharap. Ang pinakakinatatakutan ko ay baka may nararamdaman talaga si Sofia sa kanya. Duda ako na talagang dumaan lang siya gaya ng sinabi niya. Mukhang makatwiran kung binisita niya lang siya dahil dumaan siya sa South Link City pagkatapos makumplito ang kanyang misyon, ngunit nagdududa ako. Malamang na namiss siya nito, kaya binisita niya siya. Napabuntong hininga si Meldrick. Madali lang iyon. Maaari kang pumunta sa mission department para magtanong. Tanungin sila kung si Sofia ay na-assign o tumanggap ng anumang misyon. Kung hindi, sinadya niyang pumunta sa South Link City para hanapin si Severin. Hindi siya nagsabi ng totoo dahil nahihiya siya. Napaisip si Draven at nagpatuloy. Kung talagang nagpunta siya para lang bisitahin si Severin, sa tingin ko wala ka ng pagkakataon sa kanya. Sumama ang mood ni Meldrick. Nagmamadaling tanong niya. Draven, may gusto ka pa bang sabihin sa akin? Kung hindi, pupunta ako sa mission department. Dumating si Draven upang hanapin si Meldrick upang ipagmalaki ang kanyang promosyon sa isang panloob na alagad ng isang elder. Pagkatapos ay napagpasyahan niyang huwag na dahil wala sa magandang mood si Meldrick. Natakot si Draven na ang pagsasabi kay Meldrick ay lalong magpapasama sa kanya. At saka, hindi pa ito opisyal. Pagkatapos magdesisyon, ngumiti siya. Wala lang. Napadaan lang ako kaya naisipan kong bisitahin ka. Sige. Aalis muna ako. Tumanggaw si Meldrick at lumipad sa langit patungo sa mission department. Maya-maya, dumating siya at nakita niya si Lindy. Hoy, Lindy, tumutulong ka ba sa mission department? Magalang na ikinapit ni Lindy ang kanyang mga kamay nang makitang si Meldrick iyon. Hi, Meldrick. Masyadong mababa ang natamo ko, kaya wala masyadong mission na nababagay sa akin, kaya naisipan kong tumulong dito. Makakakuha ako ng ilang merit points, kahit papaano. Alam ko, hindi ko may kumpara ang sarili ko sa iyo o sa iba na may mataas na natamo. Pagkatapos ng isang paghinto, nagtanong siya. Anong uri ng misyon ang hinahanap mo ngayon? Ngumiti ng mapait si Meldrick. Hindi ako nandito para gumawa ng anumang misyon. May gusto lang akong malaman. Oh, mangyaring ilihim ito at wag mong sabihin sa iba. Pagkatapos nito, kumuha siya ng pangalawang gradong mababang ranggong espiritual na damo at ibinigay ito kay Lindy. Salamat. Ano ang gusto mong malaman? Bago tinanggap ang espiritual na damo, mabilis siyang nag-scan kung may tao sa paligid. Pagkatapos, kinuha niya ito at mabilis na itinago. Tanong ni Meldrick. Gusto ko lang malaman kung may nagawang misyon si Sofia nitong nakaraang buwan. Noong nakaraang buwan. Natigilan si Lindy noong una. Mabilis itong sinundan ng ngiti. Wala. Tandang-tanda ko. Ang huling beses na nagmisyon siya ay 2 buwan na ang nakakaraan. Sigurado ka. Bagamat hindi nakapagtataka ang sagot, tumanggi pa rin itong tanggapin ni Meldrick.
Matagal na silang magkakilala ni Sofia. Akala niya ay malakas ang kanilang samahan, at siya ang malamang na napunta kay Sofia. Hindi niya kayang makitang nahuhulog si Sofia kay Severin. Tumango si Lindy. Oo, sigurado ako. Tumulong ako dito mula noong 4 na buwan na ang nakakaraan. Anak siya ng sect leader. Kaya naman, alam ng lahat kung pumunta siya dito para magmisyon. Pag-uusapan pa namin kung anong klaseng misyon ang target niya. Bakit mo gustong malaman ang tungkol dito? Pag-uusisa na tanong ni Lindy nang makitang distorbo ang mukha ni Meldrick. Ngumiti ng mapait si Meldrick. Walang dahilan. Ayokong maabala ang trabaho mo. Tandaan mo, sikreto ito. Kabanata 1284. Umalis na si Meldrick pagkatapos niyang paalalahanan si Lindy. Samantala, hinanap ni Sofia ang kanyang ama. Mahal kong anak, saan ka ba nagpunta? Bakit ang saya-saya mo ng ngiti? May nangyari bang maganda sa'yo? Tanong ni Bert nang makitang masayang nakangiti si Sofia. Nagsalin si Sofia ng isang basong tubig, humigop, at umupo. Hihihi. Siyempre, masaya ako. Malapit na akong maging isang level 4 warrior emperor. Natigilan si Bert. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Paano iyon posible? Nagbibiro ka ba? Ilang araw na lang ang nakalipas mula ng huli mong tagumpay. Paano ka nagkakaroon ng panibagong tagumpay sa lalong madaling panahon? Pinag-isipan niya ito ng mabuti, at bigla siyang natauhan. Nakakuha ka ba ng makapangyarihang kayamanan? Iyon lang ang paliwanag. Hindi madaling dumarating ang tagumpay ng paglusot, lalo na sa yugto ng Warrior Emperor. Binitiwan ni Sofia ang kamay at naglabas ng maliit na bote ng porselana. Binuksan niya ang bote at gumamit ng telekinesis para lumipad ang alchemical pill mula sa bote. Tingnan mo ito. Ngumiti si Sofia nang may kasiyahan at itinuro ang tableta sa kinaroroonan ni Burke. Kinuha ito ni Burke at pinagmasdang mabuti. Maya-maya, sumilay ang ngiti sa kanyang mukha. Hindi masama. Ang Grand Elder ay napakabait sa iyo na handa siyang bigyan ka ng 3rd grade low-rank alchemical pill. Mahirap talagang makakuha ng isa mula sa kanya dahil ang kanyang success rate ay hindi masyadong mataas. Inilibot ni Sofia ang kanyang mga mata. Hoy, kung hindi kanya binibigyan ng isa bilang pinuno ng sekta, sa tingin mo ba ay ibibigay niya ito sa akin? Siya ay isang matandang mangkukulam. Pagkatapos nito, muling sinuri ni Burke ang alchemical pill. Teka, hindi sa kanya to galing. Ang ganda talaga ng alchemical pill na to. Hindi pa umabot sa elite quality, pero medyo malapit na. Saan mo to nakuha? Ngumiti si Sofia. Naaalala mo ba ang aking tagapagligtas, si Severin? Sinabi ko sa iyo na siya ay isang alchemist. Pinuntahan ko siya, at ibinigay niya ito sa akin. Sa palagay ko siya ay isang alchemist na may mababang antas ng 3 baitang ngayon. Ang pill na ginawa niya ay mas mahusay kaysa sa ginawa ng Grand Elder. Mayroon siyang mahusay na mga kasanayan, at ang kanyang tagumpay ay napakataas. Ibinigay niya ito sa iyo. Kinapa ni Burke ang tungki ng ilong niya. Pagkatapos, ikanaway niya ang kanyang kamay para ibalik ang alchemical pill kay Sofia. Hinanap mo ba siya? Kaya ba nawala ka ng ilang araw? Ibinalik ni Sofia ang alchemical pill sa bote at nahihiyang tumango. Oo, hinanap ko siya, at niyaya niya akong manatili ng ilang araw. Malaya ako, kaya pumayag ako. Gusto kong makita kung kaya ko siyang talunin sa isang laban pagkatapos ng aking tagumpay, ngunit nabigo ako. Masyado siyang malakas. Umubo si Burke. Napakalayo ng South Link City, at hinanap mo siya. Hindi ka na bata. Gusto mo ba siya? Biglang nakaramdam ng kaba si Sofia. Tatay. Hindi. Naisip ko lang na bisitahin siya. Siya ang aking tagapagligtas. Normal lang yun. Ang pagbisita sa tagapagligtas mo. Ha. Oo, normal lang. Sa tingin ko lang medyo hindi makatwiran ang maglakbay ng malayo para bisitahin siya. Hinimas ni Burke ang kanyang baba at sinabing, hindi ako papayag kung gusto niyong dalawa. Bakit? Naging balisa si Sofia matapos marinig iyon. Pinatunayan lang niyan kay Burke na may gusto ang anak niya kay Severin. Hindi niya hahayaan si Sofia. Bakit?
Tayo ay mga miyembro ng isang liblib na sekta. Tayo ay bahagi ng isang marangal na lipunan. Siya ay isang gobernador lamang sa makamundong mundo. Ikaw ay aking anak, at ako ay isang pinuno ng sekta. Sa tingin mo ba ay bagay kayong dalawa? Lumaban si Sofia. Tatay, isa siyang third-grade low-rank alchemist na may mataas na kakayahan. Masasabi mo pang ang henyo siya. Sa tingin ko hindi ako karapat-dapat na makasama siya. Oo, medyo talented siya, pero naalala ko may asawa na siya. Sinasabi mo ba sa akin na gusto mong maging mistress niya? Napakagatlabi si Sofia at hindi sumagot. Bulalas ni Burke. Ikaw ang aking anak. Paano ka magiging mistress? Hindi. Hindi ako papayag. Lalong nabalisa si Sofia. Tatay. Hahaha. Tignan mo. Banibiro lang kita. Mukhang nag-aalala ka. Hindi ako naniniwala na hindi mo gusto si Severin. Hindi na napigilan ni Burke at tumawa. Mahigit 20 taong gulang ka na, pero ni minsan hindi ka na in love. Natatakot lang ako na masaktan ka ng ibang lalaki, pero nag-aalala rin ako na hindi ka makakahanap ng lalaking magugustuhan mo. Hindi na ako nag-aalala ngayon, alam mong mahilig ka sa mga lalaki. Tatay, ano ba ang pinagsasabi mo? Sa wakas, napagtanto ni Sofia na sinusubok siya ng kanyang ama at nakikipaglaro sa kanya. At muli, kinabahan siya nang isipin niyang hinding-hindi papayag ang kanyang ama na makasama siya ni Severin. Kailangang harapin ni Sofia ang realidad na nine-love na talaga siya kay Severin. Sabi mo na bigo kang talunin si Severin. Hindi ka ba level 3 Warrior Emperor? Level 4 ba siya? Wow, ang level 4 Warrior Emperor ay magiging gobernador na lang. Siya ay napakamatatag at handang panatilihin ang isang mababang profile. Iyon ang komento ni Burke kay Severin matapos mag-isip ng malalim. Sumagot si Sofia. Hindi lang siya level 4 Warrior Emperor. Base sa pagtatansya ko, kahit level 8 Warrior Emperor siya. Hindi. Ganoon ba talaga kataas ang kanyang naabot? Napabuntong hininga si Burke. Magiging henyo talaga si Severin kung ganoon kataas ang kanyang natamong tagumpay sa kanyang edad. Karamihan sa mga taong may talento sa sekta ay may mga mapagkukunang ibinigay ng sekta, ngunit si Severin ay isang rogue fighter lamang. Walang nagsabing imposible para sa isang rogue fighter na maabot ang antas na iyon. Gayunpaman, karamihan sa kanila ay makakamit lamang ito pagkatapos ng mga taon at taon ng pagsasanay. Sa oras na iyon, tumanda na sila. Kaya, talagang nagulat si Burke nang makitang naabot ni Severin ang antas sa lalong madaling panahon. Ito ay isang napakabihirang kaso. Tumanggaw si Sofia. Oo. Alam ko dahil sinubukan siyang patayin ni Ronnie. Hindi ko alam kung paano nalaman ni Ronnie na si Severin ang pumatay sa anak niya. Sinubukan niyang maghiganti, pero pinatay siya ni Severin. Sinabi sa akin ni Severin iyon. Akala niya si Ronnie ang pinadala natin. Ipinaliwanag ko sa kanya na ito ay sariling desisyon ni Ronnie. Wala itong kinalaman sa ating sekta. Sa wakas, nakuha ni Burke ang buong larawan at tumanggo. Hindi na pagtataka na hindi na bumalik si Ronnie pagkatapos ng napakatagal. Arg, henyo talaga si Severin. Kung kaya niyang pumatay ng level 7 na Warrior Emperor, maaari siyang maging level 7 o 8 Warrior Emperor. Maaari rin siyang maging level 6 Warrior Emperor na may pambihirang pamamaraan at kapangyarihang labanan para pumatay ng isang taong mas mataas sa kanya. Saang antas man siya, napakalakas talaga niya. Pagkatapos noon ay tinapik niya ang balikat ni Sofia. Mahal kong anak, kung talagang gusto mo siya, kunin mo siya. Henyo talaga siya. Papayag ako kung mapapangasawa mo siya. Napatulala si Sofia. Ha? Hindi ba ikaw ang nagbawal sa akin na maging mistress? Hindi ba't ikaw ang tumanggi na makasama ako sa isang rogue fighter mula sa makamundong mundo dahil anak mo ako? Bakit biglang nagbago? Kilala mo pa ba siya? Tumawa ng malakas si Burke. Siya ay magiging isang napakalakas na tao sa hinaharap. Naniniwala ako na magiging napakalakas mo rin sa pamamagitan ng pagiging kanyang may bahay. Siya ay isang third-grade low-rank alchemist sa murang edad. Nakikita ko na mayroon siyang magandang kinabukasan sa hinaharap. Pagkatapos ng isang paghinto, nagpatuloy siya. Kung magiging mistress ka niya,
hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa pagkuha ng anumang alchemical na table task sa hinaharap. Kung magiging 4th grade o 5th grade alchemist siya sa hinaharap, masisiyahan din ako sa mga benepisyo. Hindi alam ni Sofia kung tatawa siya o iiyak sa sagot nito. Tatay. Masyadong malayo ang iniisip mo. Hindi madaling mag-level up para sa isang alchemist. Tiyak na nag-training siya ng husto para lang maabot ang ganito. Sa pananatili ko sa kanya, napansin kong gagawa siya ng mga alchemical pills tuwing librera siya. Kung hindi niya ako kailangang samahan o natakot na hindi ako magiging masaya na hindi niya binigay ang kanyang oras para sa akin, sa palagay ko ang paggawa ng mga alchemical na table task ang ginagawa niya sa buong araw. Humalaklak si Burke. Hahaha. Normal lang. May mga alchemist na mahilig gumawa ng mga alchemical pills. Ito ay isang bagay na hindi natin mauunawaan. Para silang na-addict dito at hindi magiging komportable kung hindi sila gumagawa ng mga alchemical na table task. Pagkatapos niyang mag-isip, napabuntong hininga siya. Nakakalungkot na patay na si Ronnie. Malaking kawalan para sa sekta natin, pero hindi naman siguro maiiwasan. Maya-maya, hahanapin na sana ni Ronnie si Severin kapag nalaman niyang si Severin ang pumatay sa anak niya. Tumanggaw si Sofia. Tama ka. Hindi ito isang bagay na maaari nating lutasin. Ang pagkawala ng Level 7 Warrior Emperor ay lubhang nakaapekto sa sekta. Nagpatuloy si Burke. Simula noong pinatay ni Severin si Ronnie, kailangan mong magsikap na linlangan siya para makapunta rito. Naiintindihan mo ba? Kunin natin siyang maging Grand Elder para mas lumakas ang sekta natin. Kapag kasama siya, naniniwala akong lalakas ang sekta natin. Ano? Anyayahan natin siyang maging Grand Elder. Sa sandaling iyon, nabigla at nabighani si Sofia sa ideya. Kung maimbitahan niya si Severin na maging Grand Elder nila, tiyak na makakatulong ito sa pag-unlad ng sekta. Higit sa lahat, nakikita niya si Severin araw-araw. Naniniwala siya na ang kanyang kagandahan ay may kung ano ang kinakailangan upang mapaibig si Severin sa kanya. Walang pag-aalinlangan na tumanggo si Burke. Oo. Sa tingin ko matatanggap lang ni Severin kung ialok natin siyang maging Grand Elder. Tsaka medyo unfair naman sa kanya kung hahayaan natin siyang maging Elder. Tingnan mo na lang ang alchemical pill na ginawa niya. Ito ay mas mahusay kaysa sa kung ano ang magagawa ng ating kasalukuyang Grand Elder. Kung hindi natin siya aalukan na maging Grand Elder natin, wala akong maisip na angkop na posisyon para sa kanya. Pagkatapos ng isang pause, nagpatuloy siya. Sofia, nag-aalala ako noon kung anong klaseng lalaki ang makikita mo para maging asawa mo. Ngayon, sa tingin ko, magandang pagpipilian si Severin. Kailangan mong maging mas agresibo at lumaban ng husto para makasama siya. Napakagatlabi si Sofia at sinabing, Tatay, hindi mo siya kilala. Hindi mo pa siya nakilala. Nasasabi mo ba ito dahil sa kanyang alchemical skill? Humalaklak si Burke. Napakahirap bang sabihin kung anong klaseng tao siya? Ang katotohanang handa siyang iligtas ka ay nagpapatunay na siya ay matuwid. Ikaw ay isang magandang binibini, ngunit ni minsan ay hindi kanya sinubukang yayain. Ibig sabihin, hindi siya pervert. Kailangan ko pa bang sabihin kapag pinili mo ang lalaki para sa iyong sarili? Nagtitiwala ako sa iyong desisyon at paghuhusga. Sigurado akong hindi siya masamang mukhang bata. Hindi nakakalimutan kung gaano rin siya kagaling. Nasa iyo ang buong suporta ko. Noong una ay nag-aalala si Sofia na mababa ang tingin ng kanyang ama kay Severin. Dahil buong suporta ng kanyang ama, nabuhayan siya ng loob. Nakagat niya ang labi niya at mamulong. Sa tingin ko susubukan ko. Hindi ko alam kung kaya kung magtatagumpay o hindi. Ilang beses ko pa lang siyang nakita. Kaya sa tingin ko mahalaga para sa akin na gumugol ng mas maraming oras sa kanya. Tumanggo si Burke. Kailan mo balak bisitahin siya ulit? Ngumiti ng mapait si Sofia. Kakabalik ko lang, kaya hindi ko naisip na hahanapin ko siya agad. Maghintay pa tayo ng ilang araw. Hayaan mong gamitin ko ang oras para ma-absorb ang alchemical pill. Hahanapin ko siya pagkatapos ng isa pang pagsulong. Pagkatapos, iimbitahan ko siyang maging Grand Elder natin. Paniguradong sabi ni Burke.
Sa palagay ko ay wala siyang dahilan para tanggihan ka. Dapat ay masaya siya na iniimbitahan siya ng isang magandang binibini na maging grand elder. Ngumuso si Sofia. Huwag kang maging sigurado. May asawa at anak na babae siya. Siguro ayaw niyang iwan sila. Karamihan sa mga tao ay handang iwan ang kanilang mga pamilya para sumapi sa isang sekta, ngunit may pakiramdam ako na hindi siya tulad ng mga taong iyon. Kumunat ang noo ni Burke. Tiyak na kakaiba na si Severin ay hindi sumali sa anumang sekta. Tama kaya si Sofia? Pagkatapos mag-isip tungkol dito, nagtanong si Burke. May pagkamit ba ang pamilya niya? Sumagot ni Sofia. Kakasimula pa lang ng mga asawa niya sa pagsasanay. Mga profound master na sila ngayon. 5 taong gulang na ang anak niya, pero level 9 grandmaster na siya, malapit nang maging level 1 profound master. Sa tingin ko, napakagaling din ng anak niya. Ngumiti si Burke. Kung gayon, madali lang. Anyayahan ang kanyang mga asawa at anak na sumapi sa ating sekta at magsanay dito. Nalulutas nito ang problema dahil masyadong mababa ang kanilang mga natamo. Napakababa nila sa kinakailangan na maging miyembro natin. Nabigla si Sofia sa matapang na desisyon ng kanyang ama. Maaari itong magdulot ng kawalang kasiyahan sa mga miyembro o elder. Ngumiti si Burke. Ang mga patakaran ay itinakda nating mga tao. Gusto kong labagin ang mga patakaran. Kung tatanggapin ni Severin ang alok, kailangan mong ipaalam sa akin ng mas maaga. Makikipagkita ako sa mga elder at ipaalam sa kanila ng maaga, para malaman nila kung anong uri ng bentahe ang makukuha ng ating sekta kapag ang isang third-grade low-rank alchemist ay handang sumama sa atin. Naniniwala akong sasang-ayon sila sa aking desisyon. Tumanggaw si Sofia. Sige, tatay. Alam ko na ang gagawin. Aalis na ako. Pagkatapos nun, umalis na si Sofia. Nakangiting sabi ni Burke sa sarili. Sa wakas nakahanap na ang anak kong babae ng lalaking gusto niya. Masasabi kong sobrang gusto niya talaga siya. Samantala, dumating sina Franco, Leslie, at ang iba pa sa pinakamalaking lungsod sa Dracodem. Ulang City. Ang Ulang City ay isang abalang metropolitan na lungsod kung saan naninirahan ang maraming malalakas na mandirigma. Ito rin ang lungsod kung saan nakatira ang maharlikang pamilya ng Dracodem. Pagdating nila sa bahay, naghinaw at naghugas sa sarili si Franco at nag-makeover para magmukhang mas stylish at gwapo. Pagkatapos noon, nagmaneho siya para hanapin si Prinsesa na nakasama ang kanyang mga bodyguard. Ito ang tirahan ni Princess Nana. Mahigpit na ipinagbabawal na pumasok ang mga tagalabas. Sigaw ng gwardya pagkatapos tumingin kay Franco. Idilat mo ang iyong mga mata at tingnan. Ako si Franco Marsden. Ang aking ama ay si Leslie Marsden. Isa sa The Three Commanders. Sigurado ka bang hindi mo ako papapasukin? Napatingin ang guard kay Franco, lamambat ang tono nito. Mr. Franco, wala akong magagawa. Inutusan ng prinsesa na huwag magpapasok ng kahit sino sa loob ng 2 araw. Masama ang loob niya. Bakit hindi ka bumalik pagkalipas ng 2 araw? Hindi ganoon kadaling umalis si Franco. Ito ay medyo kakaiba para sa kanya na magpakita doon. Bukod dito, naramdaman ni Franco na may nararamdaman si Prinsesa Nana para sa kanya at laging sinusubukang akitin ang kanyang atensyon. Ayaw lang niyang pasayahin siya noon. Malaki ang paniniwala ni Franco kung alam ni Prinsesa Nana na hinihiling niyang makita siya, papapasukin siya nito. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, binawi niya ang kanyang kamay, kumuha ng pangalawang gradong mataas na ranggong espiritual na damo, at ipinasa ito sa gwardya. Maaari mo bang ipaalam sa prinsesa na gusto ko siyang makita? Kung tumanggi siyang makipagkita sa akin, aalis ako. Tumingin ang gwardya at mabilis na kinuha ang espiritual na damo. Nakangiting sabi niya. Sige. Ipapaalam ko sa prinsesa. Pagkatapos noon, ilang talampakan na ang layo niya. Habang siya ay tumalon muli, tumungo siya sa ibang direksyon. Napabuntong hininga si Prinsesa Nana. Nasaan si Franco? Napakaraming araw na ang lumipas. Bakit hindi pa siya bumalik? Nakalulungkot, hindi alam ng mga gwardya kung bakit masama ang loob ni Prinsesa Nana. 2 beses siyang pumunta sa kinaroroonan ni Franco, ngunit wala siya.
Kaya naman, masama ang loob niya mula noon. Nanatili lang siya sa bahay sa nakalipas na 2 araw at tumangging makita ang sinuman. Pumasok ang guard at hinawakan ang kanyang mga kamay. Agad na nagningning ang mga mata ni Prinsesa Nana. Tumalon siya mula sa sofa at nasa sabik na nagtanong. Franco, sinabi mo bang gusto akong makita ni Franco? Oo, aking prinsesa. Franco Marsden. Kumunat ang noo ng guard at mukhang nagulat. Sa reaksyon ni Prinsesa Nana, masasabi niyang desperado na itong makita si Franco. Pagkatapos ay nagutos si Prinsesa Nana. Pumunta ka, dalhin mo siya ngayon. Oo, aking prinsesa. Umalis ang guard. Pagkatapos noon, nagsimulang tumalon-talon si Prinsesa Nana na tuwang-tuwa. Ito ay mahusay. Hindi ako makapaniwala na hihilingin ni Franco na makita ako. Nagtataka ako kung bakit siya nandito. Pinag-isipan ba niya ito at napagtanto na gusto niya talaga ako? Sa isiping iyon, lalo nitong naliwanagan si Prinsesa. Ang mood ni Nana at nagpalakpakan siya. Maging mahinahon, maging mahinahon. Paano kung nandito siya para sa ibang bagay? Naalala niyang isa siyang prinsesa at sinubukan niyang pakalmeyan ang sarili, na nagkukunwaring walang nangyari. Umupo siya sa sopa, kinuha ang tasa ng tsaa sa mesa, at humigop. Mabilis na kumilos si Franco na nasa sabik na makita ang prinsesa nang makapasok ito sa silid. Nana. Prinsesa Nana. Narinig kong sinabi sa akin ng mga tauhan ko na hinanap mo ako noong wala ako. Pasensya na, sinugod kita rito nang sabihin nila sa akin. Pagkatapos ng kaunting paghinto, nagpatuloy siya. Bakit mo ako hinahanap? Franco, tawagin mo na lang akong Nana. Ayoko kapag tinatawag mo akong prinsesa. Ang tagal na nating magkakilala. Magkaibigan tayo, di ba? Gusto lang kitang makausap, pero hindi ko alam na wala ka. Oh, nakikita ko. Napaisip si Franco at nagpatuloy. Nana, may alam akong magandang kafe sa kanlurang bahagi. Kaibigan ko ang may-ari. Librera ko ngayon, kaya bakit hindi kita ihatid para sa isang tasa ng kape? Iyon ang unang pagkakataon na inaya siya ni Franco. Ito ay ang kanyang gloating at pakiramdam na sisiyahan. Gayunpaman, nagkunwari siyang kalmado. Hayaan mo akong isipin. Wala akong anumang bagay sa aking schedule ngayon. Sige, pupunta ako dahil ito ang unang pagkakataon na inanyayahan mo ako. Hahaha. Ito ay aking kasiyahan at karangalan na kasama ko ang prinsesa sa pag-inom ng kape. Humalaklak si Franco. Pagtayo niya ay yumoko siya para yayain si Prinsesa Nana na sumabay sa kanya sa paglalakad na parang maginoo. Tara na, ngumiti si Nana, tumayo, at naglakad kasama si Franco. Samantala, nagpatuloy si Severin sa paggawa ng mga alchemical na table task sa kanyang librerag oras dahil wala siyang impormasyon tungkol sa natitirang bahagi ng bulwagan. Sa kasamaang palad, ang kanyang pag-unlad ay mabagal. Wala siyang sapat na sangkap na kailangan para makagawa ng 3rd grade medium rank na alchemical na table task. Nagsimula siyang malungkot nang maubos ang mga espiritual na halamang gamot. Pagkaraan ng ilang sandali, ito ay isa pang nabigong pagtatangka. Pumunta si Severin sa kanyang kama at umupo doon para magpahinga. Pinunasan niya ang pawis sa noo at napabuntong hininga sa sarili. Mayroon na lang akong 10 set ng mga sangkap na natitira upang gawin ang 3rd grade medium rank alchemical peel. Sana talaga ay magtagumpay ako sa lalong madaling panahon. Hindi magiging madali ang paghahanap para sa mga sangkap na ito. Matapos magpahinga sandali, inalala ni Severin ang bawat detalye niya. Produksyon at nagsikap na maging pamilyar sa bawat hakbang. Nang magawa iyon ni Severin, tumayo siya at pinainit ang kaldero para magsimula ng isa pang round. Lumipas ang oras. Marubdob siyang nakatuon sa bawat hakbang upang matiyak na perpekto ang buong proseso. Tapos na. Makalipas ang ilang minuto, mukhang masaya si Severin. Sa wakas, ikanaway niya ang kanyang kamay, at isang alchemical na tableta ang lumipad mula sa kaldero at nag-hover sa kanyang harapan. Hahaha. Nagawa ko na. Nagawa ko na. Masaya siyang tumawa. Inabot siya ng ilang araw sa pagtatangkang gumawa ng isang 3rd grade medium rank alchemical peel. Ito ay mas mahirap kaysa sa alinman sa mga pambihirang tagumpay mula noon.
Sa kabila noon, ginawa niya ito. Matagumpay siyang nakagawa ng isang third-grade medium-rank alchemical peel. Nangangahulugan iyon na marami pang darating. Sa madaling salita, siya ay naging isang third-grade medium-rank alchemist. Hahaha. Sa wakas isa na akong third-grade medium-rank alchemist. Batay sa kulay nitong alchemical peel, ito ay katamtaman ang kalidad. Hindi masama. Hindi masama. Tumawa si Severin at ilalagay na sana ang alchemical peel sa isang porcelain bottle. Maya-maya lang ay bumukas ang pinto at pumasok si Dayan. Gabi na. Oras na para sa hapunan. Hindi mo malalaman na oras na para sa hapunan kung hindi ako pumasok at sunduin ka. Inilibot ni Dayan ang kanyang mga mata. Alam kong napakahalaga sa iyo ng alchemy, ngunit ganoon din ang katawan mo. Pagkaalis ni Sofia, walang tigil ang ginagawa mo. Hindi kita nakikitang nagpapahinga. Hindi kakayanin ng katawan mo. Naantig si Severin nang makitang nag-aalala si Dayan para sa kanyang kapakanan. Ipinasa niya ang bote ng porselana kay Dayan at sinabing, "Ginawa ko. Matagumpay akong nakagawa ng isang third-grade medium-rank alchemical peel. Ang iyong asawa ay isa na ngayong third-grade medium-rank alchemist." Hahaha. Talaga. Nagulat si Dayan at hindi makapaniwala. Binuksan niya ang bote at naamoy ang bango ng alchemical peel. Pagkatapos noon, isinara niya ang bote at ibinalik iyon. Severin. Severin, ang galing mo. Lumapit si Severin kay Dayan, niyakap, at kinurot sa likod. Oh, talaga. Paano kung bigyan ako ng gantimpala ngayong gabi ngayong isa na akong third-grade medium-rank alchemist? Namula ang mukha ni Dayan pagkarinig nun. Ikaw. Hindi ka ba nakakaramdam ng pagod sa paggawa nito buong araw? Bakit hindi ko ibigay sa iyo ang gantimpala bukas ng gabi? Bakit pumili ng ibang araw kung maganda naman ngayon? Hindi rin naman ako pagod. Napangiti si Severin. Sige. Bumaba na tayo at kumain muna tayo. Ngumiti si Dayan at hinayla si Severin pababa. Nang makababa na sila ay nagtanong si Sheila. Tingnan mo kung gaano kasaya kayong dalawa. Bakit ang saya-saya ninyong dalawa? Mayroon akong magandang balita. Si Severin ay naging isang third-grade medium-rank alchemist. Ito ay nangangailangan ng isang selebrasyon. Kailangan nating magdiwang ngayong gabi. Ngumiti si Dayan at tumakbo para kumuha ng bote ng red wine.